yan talaga ayaw pag-aralin ng mga kamag-anak niya. Yung mga sa ibang bansa pa yung mga kapatid, mga tito niya. Pinag-arali mara hindi yan. Yung apat na yun. Sabi ko, kawawa naman kayo magnanay. Kahit naman kasi ang asawa ko kasi, laging kaano na kumari ko na yun. Kumbaga sa amin, malapit din ang para magkakapatid, ganun. Sige, walang problema. Basta ako, ayoko nang may boyfriend. Kung may boyfriend, hindi ko pag-aralin. Hindi ko sasagutin ng ano niyan. Sa baon. Edi, sabi ng asawa ko, tulungan natin. Kasi gasino na ba kayang iyan natin. Total, si Bunso na lang naman yung nag-aaral natin. Si Maris talagang mahusay na bata niya, matalino. Mabuting pinagkisikapan niya talaga makatapos siya. Pakita mo sa amin yung mga graduation pictures niya. Ito po. Yan. Asawa ng pamangkin po ni Mama. Ito po yung abutin na po yung diploma. May honor ka. Meron po. Anong honor mo? With honor po. Overall po. Anong average mo ng graduation? 93 po. Tapos po yung mga certificates. Bakit nakatago? Kasi po baka maulan nun isa rin. With honor po, first rating, second rating, third rating, tsaka po fourth rating. Tapos ito po, perfect attendance. Bakit hindi ka ma-absent? Bakit perfect attendance ka? Masarap pong pumasok eh. Tsaka po marami pong matututunan pag nasa school. Tapos ito po yung nilaban po ako sa prensa, EDIS, news writing po, naka 12 place po. Tapos po ito yung dyaryo namin, ang gabay. Tapos, rin po, writer din po ako dito ng news. Ito po. Nung gumraduate ka na with honors, anong naramdaman mo? Ano po, masaya na umiyak. Kasi po masaya dahil hanggang 4th year po, tsaka 4th year high school, kasama pa rin po ako sa honor roll. Tapos po, umiyak po ako kasi hindi po si Mama na naman yung aakyat. Kasi po, second time na hindi siya umaakyat. Eh, may sakit po. Nakaratay na lang po. Yun nga po, umiyak nga. Bago nga po ako umalis ng bahay. Kasi po, moving up na. Sabi ko, mag-picture kami para po ba remembrance. Ayaw niya. Then, naglalakad po ako, nakaayos, umiiyak po ako. Tapos yung pagdating ko, umiyak naman po siya, proud. Oh, Mami, nung nararamdaman mo pag may honor, ano mo? Masaya at kahit wala na yung ama niya, sumisita pa rin siya sa pag-aaral niya. Kasi sabi ko sa kanya, kahit ganito na lang ako, sika pa rin siya sa pag-aaral niya para may mararating siya sa buhay niya. Nalungkot po ba kayo nung hindi kayo nakaakyat ng stage? Kasi dapat ako ang aakyat. Eh, yung mga kalagayan ko ganito na ako. Oh, umiiyak. Umiiyak na ako. Bakit? Wala po. Na-overwhelm lang kasi kahit ganun po, nagsumika pa rin si Mama. Hindi ko alam kung makapag-aral ng college pa yon. Kasi wala kaming kayang ipagpaaral. Siyempre, hindi naman habang buhay na sagutin ng ibang tao yung pag-aral niya. Sinabi ko naman yun sa kanya na pag halimbawa, kinuha naman ako ng Panginoon, lakasan mo ang loob mo at matapang ka. Ipakita mo sa mga tao na kaya mo makapag-ano sa sarili mo. Makapag-aral ka kahit papaano. Kaya sabi niya, Mama, hirap ka na rin dyan sa sa kalagayan. Oo nga, sabi ko, gusto ko na nga kako mamatay.
oras-oras po nagdadasal po ako. Ang sinasabi mo sa kanya? Na kahit po ganun yung binigay niya sa akin pagsubok sa buhay, wag niya pa rin po akong papabayaan kahit sa mga maliliit na bagay na lang. Para po hindi mas lalong mahirapan yung kalooban ko tsaka buhay ko. Kahit hirap na po, may konting kasiyahan pa rin naman tsaka kaginhawaan. Anong pinagdadasal mo sa para sa kanya? Pinagdadasal ko po na sana na isang milagro, isang bulaga na makatayo siya, na bumalik sa dati lahat. Sa nangyari po sa lahat ngayon, makakonsider ko pa rin po swerte ako kasi po nakakakain pa naman po ako, tsaka po kahit pa nakapag-aral pa rin po ako. Nahahabag ako, kumbaga. Natutuwa na matutulungan sila. Sana magsipag ng pag-aaral si Maris at si Mari kahit paano. Matudungan pa yung buhay niya. Naiiyak ako. Parang naiiyak ako. Ayaw ko mag-ano na naiiyak ako. Siyempre, yung buhay namin, mahirap. Kung di naman ako magkaganito, sana mapatuloy yung yung anak ko, masubaybayan ko pa rin. Pangarap ko po sa sarili ko ngayon, kahit po ganyan yung nararanasan ko, makapagtapos po ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, sapat na kita, o kaya minsan sobra na may babalik ko po kay mama, o kaya sa mga taong tumulong sa amin. Tapos po, kung dumating sa point na nasa tamang edad na, yung magandang pamilya, hindi naman po yung sobrang sagana, yung masaya na may pagmamahalan. Dumating na rin po sa point na inisip ko lang, pero po hindi po talaga ako totally napagod. Inisip ko lang na mapagod, pero po inisip ko na lang na may kahihinat na naman po yung lahat ng hirap na pinagdadaanan. Noon na po, napaisip lang ako na hindi ko po kayang magalit sa kanya, kay God. Naisip ko lang po na binigay niya to kasi kaya ko. Tsaka po may dahilan siya kung ba't niya po binigay sa kanya.